Okay, so kunin natin ating Bible sa Acts chapter 9. Buksan natin sa Acts chapter 9. Okay, so we are thankful na third day na natin and this is the last day. Pero habang ginagawa ko yung lesson, I'm thankful na tawag dito yung lesson kahapon was yung preach and teach ng maayos at tawag dito I'm thank God na tawag dito yung kung paano nila dineliver si missionary Roy Arteta at ganoon din si missionary Irv Bindoy. I'm thankful na kung paano nila na-deliver ng maayos yung message. Tawag dito, gustong-gusto ko makahabol. Nandiyan lang ako sa baba. No, nakikinig ako ng nakikinig ako ng service natin, saka nakikinig ako ng yung lesson. Okay, so pagpasensya nyo na kasi tag dito nasa ako ngayon, nasa returning sa masteral dahil doon sa may one of the requirements ng DepEd. And honestly speaking, parang medyo rin ako yung medyo kinakabahan at the same time medyo mahirap nasa na kasi researching patungkol sa research kagad. So ano yung pakiramdam na decades ka na hindi nag-aaral sa education tapos bumalik ka. Okay? Parang ganon. Tapos masyado na silang maraming mga yung mga terms na hindi ko na rin gaano naintindihan. But I'm thankful na tawag dito naging maayos yung ating service kahapon. At tawag dito wala man ako dito, at least yung narinig nyo, yung lesson na yun is personally ginawa ko yun. Tapos ang nag-preach sila missionary Arteta sa missionary Bendoy. Okay, so Acts chapter 9 verse 27 to 28. So let's go back again dun sa ating pinaka-text na to. Palagi natin makikita at tawag dito bilang isang mananampalataya, tingnan natin na actually ang pinaka-goal ko this afternoon or this evening, okay, dalawa yung pinaka natin lesson, effective ways to approach church visitors for discipleship and also the role of Sunday school in discipleship. Kung makakahabol si Doc Arvin, maring si Doc Arvin na magtuturo, but kung hindi man, ituro ko na rin po yung pinaka-lesson 2. Okay, but sa Acts chapter 9 verse 27, balikan natin po yung sinabi. So ilang beses itong binanggit ni missionary Bendoy kagabi, no? Okay, pwede tayong tumayo lahat. Okay, nakakapanibago ang aga-aga nating nagle-lesson, amen? Ganito kaya tayo kapag ka-prayer meeting, siguro ang aga natin umuwi, no? Okay, Acts chapter 9 verse 27 hanggang verse 28. Basahin natin, ready, go? But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way and that he had spoken to him and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus, and he was with them coming in and going out at Jerusalem. Iba pala yung nasa isipan ko kanina na but this is about Apostle Paul, no? Si Apostle Paul nung siya ay bago pang mananampalataya, walang tumabi sa kanya, dalawa lang dalawa lang sila na ginamit ng Panginoon. First is si Ananias. No, si Ananias ang unang nag-response sa dito pagtungo kay Saul dahil siya yung nabulag siya dahil doon sa encounter niya sa Panginoon at siya yung pinalapit ng Panginoon. Of course, the same thing na naranasan ng karamihan, takot sila kay Paul. Okay? But during that time, alam nila na nasave itong si Paul pero walang lumalapit sa kanya except Barnabas. Okay, except Barnabas. At ang sabi dito sa may verse 27, and Barnabas took him, brought him to the apostles. Kinuha niya si Saul o si Paul. Tapos dinala niya sa mga apostles kasi hindi sila naniniwala. Declared unto them how he had seen the Lord in the way. Yung experience niya kung paano niya na-encounter ang Panginoon, yung salvation. And that he had spoken to him, na ang Panginoon nakipag-usap sa kanya. And how he had preached boldly in Damascus, in the name of Jesus. Yung testimony kung paano din talaga nakita niya yung changes. Okay? Just imagine, no? What if walang naniwala kay Saul? What if ni-reject nila si Saul na naging si Apostle Paul? Okay? Remember, isa sa pinaka-founder ng isang napakasikat na reliyon at napakaraming naniniwala, si Muhammad Gandhi. Okay? At alam niyo isang bagay na makikita natin, alam niyo ba na naka-attend siya one time sa isang Christian church? At walang pumansin sa kanya.
Okay? So imagine nyo, no? Pwedeng, I think ganun din yata yung isang communist na nagano na supposedly dapat siya ay na witnessan, but since nobody na nag-approach sa kanya, wala talaga na gano'n sa kanya, no tendency, hindi sila na save. So napakahalaga ng may mag-a-approach. Okay? So ang pinaka-goal natin this evening is yung mga visitor natin. We are thankful from time to time. Meron tayong mga visitor sa church. Ang problem, bakit hindi bumabalik? No? Bakit hindi nag-stay? So ano yung mga reason bakit ang mga visitors natin is hindi gaano sila nag-stay? We thank God na nakakadalaw sila. But itong approach na to is, meron tayong dalawang pinaka-goal dito. First is to make sure that every visitors ay merong mag-approach. Pangalawa, yung mga member na hindi nakakasama sa pagtungo sa discipleship and visitation in other days, pwede kang magkaroon ng disciple every Sunday. Amen? So yun ang pinaka-goal natin. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami sa lesson naming tatalakayin, Panginoon. I pray na sa mga iba, Panginoon, hindi namin makasama ngayon via on-site. I pray na sila po ay nakikinig. But Lord God, I am thankful for every believers na naririto. Alam ko po, Panginoon, this is a sacrificial thing sa kanila dahil alam namin, Panginoon, na yung Wednesday po ay isang mahirap na ng pagtungo po, but we are thankful na every Wednesday we can gather together for prayer meeting. But yung umattend kami, Panginoon, ng 3 consecutive night, Thursday and Friday, na madalas hindi namin ito ginagawa. But I'm thankful, Panginoon, for these members na naririto na nakasama namin, Panginoon, na mareading makinig. At Lord God, I pray na magsimula po kayo, Panginoon, kung sino po yung mga naririto, sino po yung nakikinig, sino po yung mga available at willing, Panginoon, na magkaroon ng bahagi sa discipleship. At dinadalain ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng patuloy na gabay po ninyo, Panginoon. Alam ko po, may mga iba rin po na gusto makapunta, but because of their work, because of yung nature ng kanilang work, nature ng kanilang, yung nararamdaman nila, Panginoon, and even may mga kapatiran kami, katulad nila Sister Sok, na may karamdaman na hindi makapunta talaga, Panginoon, at mga tao, Panginoon, na likas na hindi makakapunta dahil wala po sila dito sa aming country. But Lord God, we pray na tulungan niyo po sila na makarinig sila via online. And I pray, Panginoon, na tulungan niyo rin po ang bawat isa sa amin at ganun din po ako sa pagpapaliwanag ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede tayo maupo. So effective ways to approach church visitor for discipleship. So napaka-mahalaga na makikita natin dito. So ito na yung pang-5 lessons natin. Okay, naalala niyo pa yung first lesson? Ano yung first lesson? Ang first lesson is developing a heart for souls. Okay, developing a heart for souls. Review kayo mamaya. Meron tayong pakulo din, no? Kaya hapon merong binigay na mga tawag dito na wallet ba 'yon? Okay? Wallet, tapos yung isa naman, yung iba ay parang yata, yung okay, chain, parang gano'n, no? So ngayon naman, house and lot, amen? Joke. Okay. Okay, so I think may palaro mamaya, no? Sila Sister Mary saka si Sister Jera. Okay? So number 2, ano yung number 2 natin? Ano yung lesson natin? Lesson number 2 is basic components. Sino pa nakakalala, no? Basic components of an effective discipleship program. So I think natalakay doon mga 10. Okay? Na basic components ng effective discipleship program. The number 3 kahapon, okay, yung diniscuss tinuro ni Missionary Bendoy, why we need to disciple a new believers. Okay? So ang dami nating maging ang daming nung tinitingnan ko yung lesson about discipleship, yung ginawa natin tong discipleship emphasis na to, iniisip ko, ano bang magandang ituro? Parang wala akong maisip na ituro. Pero nang ginagawa ko na to, honestly speaking, parang sabi ko, ang dami pang dapat ituro. Hindi pa natin napag-usapan yung responsibilities ng isang discipler, tawag dito, yung mga parang practical tips para magkaroon tayo ng maayos na discipleship program, no? So, may mga things tayo na At sa tingin ko, sabi ko, ipunin natin to. Nakagawa tayo kagad ng 6 na lesson that it will be
something na pwede natin gawing tinatawag na discipler's manual. Okay? So naisip ko tuloy, gawa tayo ng discipler's manual, gawa tayo ng soul winners manual, di ba? No? Parang puro manual. Pastor, bakit puro manual? Kasi whether we like it or not, hindi tayo mag-i-stay sa mundong ito. Dapat meron tayong naisusulat na something na magiging ipapalo ng mga susunod na generation at something na nagagawin natin. At kapag meron tayong manual, babalik-balikan lang natin yan. And I pray sa mga leaders sa church, lahat naman na di-discuss natin about soul winning and discipleship, let's yung reiterate natin, sabihin natin, magsabi tayo ng certain truth from time to time. Okay, from time to time, nagsabi tayo ng something para maalala natin yung mga napag-aralan natin. Then number 4, diniscuss ni Missionary Arteta, how to find someone to disciple. Someone to disciple, amen? Okay, huwag kayong hihinto dun sa someone lang. Okay, how to find someone, hindi ganon, no? How to find someone to disciple. So this time, effective ways to approach church visitors for discipleship. So meron tayong 7 things, 7. Okay, so number 1 is the best follow-up begins when you meet the visitor at church. Okay, the best follow-up begins when you meet the visitor at church. Kailan ba dapat tayo mag-start ng follow-up? Kaya hindi pagkatapos ng bisita nagpunta sa church. Sabi nga dito, the best follow-up nag-i-start the time you meet the visitor at the church. Okay? Alam mo yung pagkakita mo pa lang sa church, anong ginawa mo kagad? Nakipagkamay ka na kagad, nakapagkilala ka, alam mo yun? Nagkaroon ka na kagad ng contact sa kanya. Okay? So, we need to be visitor conscious sa ating church. Be visitor conscious in our church. Okay, may naka-underline ba yun? So, dun sa title natin, ang naka-underline yung church, no? So, be visitor conscious sa ating church. Sabi nga nila, first impression, last. Okay? Pag pumasok ka ng church, tapos nakita mo yung mga church member is nagwe-welcome sa'yo, anong pakiramdam? Di ba masaya ka, amen? Kaysa yung pumasok ka na sa church, para lang hangin na dumaan, amen? Walang nakaramdam, amen? Parang walang nakakita sa'yo. Okay, tingnan niyo yung sinabi sa Psalms 142 verse 2 or 4. Psalms 142 verse 4, ang sabi ng psalmist, I look at my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Imagine mo yung word na yun, ano? Tumitingin siya, pero parang walang nakakakilala. Of course, visitor siya, walang gano'ng nakakakilala. Kaya nga mahalaga kapag bisita mo yan, tabihan mo. Kasi ikaw lang yung kakilala niya. Okay? Pero sabi niya, refuge failed me. At ito yung naramdaman ng psalmist. Okay, no man cared for my soul. Wala ba tayong verse, Brad? Hindi kasama yung pinaka-verse kasi may mga in-emphasize sa mga verse natin. Okay, sabi niya, no man cared for my soul. Anong pakiramdam mo kapag kalimbawa, pagpasok mo dyan, tapos para bang natapos ang buong service, ni isang tao walang nag-approach sa'yo? First time visitor. Sa tingin mo, babalik ka pa sa church sa yon? Amen? Nawa nyo? Okay? So sana hindi lang yung nagwe-welcome dito sa pulpit, hindi lang yung pastor nagwe-welcome, kundi dapat lahat tayo nagwe-welcome. Okay? Dapat nagano tayo. Ipakita natin dito, no? People appreciate if they feel welcome in our church and someday, sabi dito, somebody show interest to mentor them. Ang bawat tao, nararamdaman nila to, no? Kapag naramdaman nila that they are welcome in the church, tapos merong may interest sa kanila, then anong tendency ng tao na yun? He will appreciate it. Tingnan nyo sa conversation. Pag nagkakaroon tayo ng conversation, sino sa inyo gustong makinig sa taong salita ng salita lang? Gusto makipag-usap sa taong salita ng salita, tapos walang bagay na ano. Pero tingnan mo to, no? Subukan mong tanungin ng isang tao. For example, if you want to start ng conversation, tanungin mo kung anong pangalan niya. Pag alam niya na interesado ka sa pangalan niya, tapos sinabi niya yung pangalan niya, tapos nagtanong ka ulit, anong trabaho mo, ano ka na, something na hinahayaan mo siya magsabi, then nararamdaman niya that you are interested sa kanya. At kapag interested ka sa kanya, later on, he will become
they will become interested din sa pakikinig sa atin. So ganun din sa church. Pag naramdaman nila na pag pumasok sila dito sa ating church and no one care for them, no one na nag-shake sa kanila. And by the way, pag nag-shake hand tayo ng lika rito, Brad. Pag nag-shake hands tayo, dito ka sa taas. Shake hands lang naman to, pero wag naman yung ganyan lang. Di para bang, ano yun? Tapos yung iba, ganun lang yun. Okay? Pag nag-shake hands, di ba, yung naramdaman niya yung welcome na welcome siya. Huwag mo naman pipisilin na pinipiga. Okay? Pero yung bang, ganun. Tapos tingin ka. Then, mararamdaman ng tao na ikaw ay welcome. Thank you, Brad. Okay? So, ibang-iba ibang-iba ipapakita mo that you are interested sa tao. Sabi ko nga sa inyo, yung isang dito is, unang-unang attend niya pa lang sa church, pwede mo nang gawin yung follow-up. Yung unang-una niyang attend, pag halimbawa, pagdating niya, Brad, anong pangalan mo? First time kita nakita sa church, ha? Okay? Tawag dito, pag nakita mo siya, then tinanong mo siya, taga saan ka, ganito. And make sure nga lang, isa sa problem ko, madali ako makalimot ng pangalan. Okay, mayat-maya, tatanungin ko ulit yung pangalan. Pero, once na tawag dito yung naramdaman niya na merong nagtanong sa kanya, then nagkaroon kagad ng interest, anong tendency nun? Later on, alam niyang may kakilala na siya sa church, babalik yun. Okay? Tapos once nakipag-usap ka, wala ka pang imagine mo, hindi mo pinansin dito sa church. Halimbawa lang, dumating siya, hindi mo pinansin. Tapos ikaw pala magbibisita sa kanya, amen? Sasabihin niya sa hindi mo nga pinansin doon sa church eh. Tapos ngayon, di ba? Mas maganda yung, ikaw yung nakipagkamay sa akin nung last Sunday. Amen? So, iparamdam natin na meron tayong care for every person na naririto sa church. Alam nyo, imagine nyo to, no? Nagsusoul winning tayo because we care for them. Nagbibisitation tayo because we care for them. Tapos pagdating dito sa church, wala man lang makaramdam na, hindi nila maramdaman na sila ay importante. Kaya mahalaga, no? Kapag kayo ay umaten sa church, humanap kayo, makipagkwentuhan kayo, makipag-shake hands kayo, tanungin niyo yung pangalan niya, sabihin mo yung pangalan mo, then sabihin mo sa kanya, gusto mo tabi ka sa akin ngayong service? Okay? Para bang meron kagad siyang somebody na alam na parang meron siyang Barnabas. Si Paul, he was excited. Okay? At I know na si Paul siguro nahihiya siya, hindi ko alam kung anong pakiramdam ni Paul during that time. Pero buti na lang, merong somebody, si Barnabas. Barnabas took him. Dinala niya sa mga disciples, pinakilala niya. Imagine nyo to, no, yung mga disciples pang hindi pumapansin, samantalang si Barnabas siyang naunang pumansin. Amen? Okay? So, make sure na ipakita natin. If they feel welcome, they will appreciate it later on. Sabi nga yung first impression, last. Number 2, express gratitude for their visit in the church. Express gratitude for their visit in the church. Magpahatid tayo ng pagpapasalamat. Okay? So expressing gratitude to church visitors is an important way to show Christ's love and make them feel genuinely welcome. Okay? Pagka tayo daw ay nag-express ng pagpapasalamat sa kanila, ipinapakita natin dito yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Okay? Alam nyo, hindi nila nakikita, di ba, meron ba kayong bisita one time na nagsabi sa inyo, bakit wala kayong Diyos dito? No? Wala sila makitang Diyos daw na, kasi ang nasa isipan nila pag church, merong Diyos-Diyosan. Tapos naalala nyo, dati meron tayong maraming picture dyan, yung World Missions Conference ng title natin, People. Sabi nung isang umaten, ang dami niyong Diyos. Okay, iba-ibang lahi daw na Africa. Pero hindi naman talaga Diyos. But hindi nila nakikita visibly ang Panginoon. Wala silang nakikita na parang yung nasa isipan nila, lalong-lalo na if they're Catholic, ang hinahanap nila is ribulto. Pero yung maramdaman nila na nandito ang Panginoon because of you. Nakikita nilang Diyos dahil sa iyo. Amen? Nagiging reflection ka
ng pag-ibig ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon nagwe-welcome, kung paano ang Panginoon tag dito yung hinahagang yung mahal ng Panginoon yung tao, the same thing. Sana maramdaman din nila yung pag-welcome natin sa kanila. Sana maramdaman nila yung pag-ibig natin sa kanila. A simple thank you. No, a simple thank you. Sabi dito, let visitors knows that their presence is appreciated, no? Yung simpleng thank you lang natin, pinapakita natin na na-appreciate natin yung kanyang presence. By the way, isang bagay na makikita natin dito, no? Yung mga visitor natin, hindi natin alam kung saan galing yan. Hindi natin alam kung gaano katindi yung dinaanan nilang traffic. Makapunta lang sa church. Hindi natin alam kung gaano katagal nang inimbitahan yan. Baka merong nag-imbita dyan, taon na ang buong lumipas. Kumaga, ang tagal nang inimbitahan, buwan nang lumilipas na, pero first time umatin sa church. Okay? First time umatin sa church. Once na umatin yan sa church, ano masarap na maano natin dyan? Pinakagusto niya, ma-appreciate siya. Pasalamatan natin. Let's thank Him. Let's thank them na umatin sa church. When thanking visitors, we acknowledge the time and effort. Okay? Pagka tayo, next slide, Brad. We acknowledge the time and effort they made to attend the service. Okay? Pag pinapasalamatan natin sila, pinapasalamatan natin at in-acknowledge yung time nila at yung effort. Sabi ko nga, hindi ko alam kung saan galing, hindi natin alam kung gaano karami yung ginagawa niyan, kung ano pa yung mga gagawin niya, and yet pumunta siya sa church. Then, sasabihin niya sulit kasi merong naka-appreciate ng time na pinunta ko. Sulit dahil may naka-appreciate ng effort ko na pumunta sa church. Amen? Kaya sa ibang lugar, magugulat kayo, may mga taong umaatin sa church. Halimbawa, doon sa mga provinces, paano kaya kapag malaman mo na yung taong nag-attend, lumangoy pa ng ilog para lang makapunta ng church? Diba? May umatin sa church natin na galing Bulacan. Malalayo ng lugar. May mga umatin ng church natin na galing sila marami silang pwedeng daan ng church, marami silang nakikita mga ibang church na pero they went to our church. Okay? May mga iba sa kanila na traffic ng 1 hour, na traffic ng 2 hours, pero pumunta pa rin ng church. Then acknowledge their effort. Okay? Say thank you na nakarating siya. Many people choose carefully where to worship. Naghahanap sila talaga, no? May mga tao na naghahanap ng church kung saan sila mag-worship, saan sila mag-stay. And once that na-recognize natin yung kanilang decision or yung effort to visit our church, it will leave a lasting positive impression. Ang tendency, yung bang maramdaman, yung makikita nila na dito na-appreciate ako. One thing na gustong-gusto ni Pastor Brown dito sa Pilipinas, ano yung reason ni Pastor Brown na gusto niya dito siya sa Pilipinas kung papayagan siya? Dahil sabi niya, pag dito sa Pilipinas, meron siyang value. Pag nandito sa Pilipinas, iba yung niya, yung maramdaman ng tao na meron siyang value. May mga tao na hindi mo alam kung ano yung dinadaanan nila, na feeling nila wala na silang kwenta. Tapos pumunta sila sa church, naramdaman nila may value sila. Then anong tendency? You encourage that soul. Okay? Kaya nga, anong gagawin mo lang? Simpleng gawain mo lang. Lahat ng bisita, pasalamatan mo. Amen? Sabihin mo sa bisita, thank you, umattend ka sa church. Maraming salamat, kinonsider mo yung Laloma Baptist Church. Okay? Maraming salamat na pinaunlakan mo even tayo nagpapakilala ng bisita, let's thank them sa effort and time. Philippians chapter 1 verse 3. Sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 3, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. One thing na pwede rin natin sabihin as we thank them, let's tell them that you will pray for them. Okay? Tell them that you will pray for them. Okay? Sabihin mo sa kanya, Brad, praying na makabalik ka ulit, ha? Okay? Praying na ma-enjoy mo yung pagtungo dito sa church. Or tanungin mo siya bago kayo umalis, bago kayo maghiwalay, na bago siya umuwi, meron ka bang gusto ipag-pray para ipag-pray namin? Okay?
Pag nararamdaman niya, yun yung mga things na pwede nating sometimes hindi natin alam yung possibility, yung tendency na maraming salamat dun sa prayer. Okay? One time, nag-preach ako dun sa Pangasinan. After ko mag-preach, fellowship lang, usapan kami mga pastors. Then yung isang pastor lumapit sa akin, Pastor, ah, para bang inintay niyang wala na mga kausap din, sabi niya, okay lang ba na ipag-pray mo ko? Pag-pray mo ko. Okay, gusto ko na ipag-pray mo, Pastor, kasi alam yung sabi niya, yung iba yung pakiramdam ng may yung mga taong nagpe-pray sa iyo, lalo-lalo na kung ginagamit ka ng Panginoon. And doon ko naisip na simpleng salita lang na I'm praying for you. Simpleng salita na ipagpe-pray natin yung tao and make sure na ipag-pray mo yung tao. Kahit na simpleng panalangin. Okay? It will encourage the person. Okay? Pag-pray mo magkaroon ka na, mag-mention ka lang ng ilang minuto lang na prayer. Pag-pray mo siya na sabihin mo sa Panginoon, Lord, maraming salamat nakarating si so and so. And I pray na siya ay bumalik sa church. I pray na ma-bless siya sa mga messages. I pray na ma-enjoy niya yung music ng aming church. I pray na meron siya maging kaibigan dito sa church. Habang nagpipray ka, answered prayer ka na. Na-realize mo, kailangan ko pala maging kaibigan dito. And later on, yung tao, gustong-gusto niyang pumunta sa church. Sumay. Ibang-iba kasi kapag kaya nga meron tayong bagong gospel track no? Ano yung bagong gospel track natin? Smile. Somebody loves you. So iparamdam mo na ang Panginoon nagmamahal at hindi niya maramdaman yan kung walang nagmamahal o nagkikare sa kanya personally. Amen? Ang susunod natin tracks, bakit ka malungkot? Amen? No, sa naman Brad, yung sad emoticon. No? No? Kasi maraming taong nalungkot Okay? Number three, introduce them to other people in the church family. Introduce them to other people in the church family. Okay? So sabi diyan sa make your group of friends open to new visitors. Yung group of friends ninyo. Church, walang masama na marami tayong kaibigan sa church. Walang masama na we are very close. Alam mo yan? Very close, pero close. Alam mo ibig sabihin ng gano'n? You are very close, pero close na. Ayaw nyo na magpapasok. Okay? Wala. Kami na lang barkada dito. Ayaw namin ng bagong Okay? Maganda yung meron kang ka-close sa church, pero do not close your group of friends. Okay? Dapat meron kayong Halimbawa, may bagong magkakaibigan dito, itong apat na to magkakaibigan. Tapos later on, nakita nila si Aaron, walang kaibigan. I-open nyo yung group ninyo. Okay? Hindi yung pag-fellowship, kayo na nga palagi nag-uusap, kayo pa magkatabi sa church pew, tapos pag-uwian, kayo pa rin ang mag-uusap, wala kayong in-entertain na iba. Look for somebody na pwede nyong i-welcome sa group of friends ninyo. Okay? Mag-welcome kayo. Tingnan niyo si Barnabas. But Barnabas took him and brought him to the disciples. Anong ginawa ni Barnabas? No, halimbawa si Brother Arang, kinuha tapos dinala doon sa grupo ng kaibigan. So mahalaga na meron tayong dito. Mahalaga na meron tayong maramdaman niya na meron siyang grupo ng mga magiging kaibigan sa church. Ang sabi nga sa verse 28, and he was with them. Tingnan niyo sa verse 28. Because of what Barnabas did, anong nangyari kay Saul? Na eventually naging si Apostle Paul, he was with them. Nang una, sino lang kaibigan ni Paul? Barnabas. Ngayon, hindi lang si Barnabas, with them. At nang sabi dito, coming in and going out. Okay? Alam niyo mo yung pagpapasok siya sa church, aalis siya, makikita niya yung labas-pasok na siya, very welcome na siya sa church dahil meron siya mga nakakasama. Okay? So sa grupo natin, sa mga singles, welcome natin yung mga bagong singles. Sa grupo natin ng mga married, mag-welcome tayo ng bagong married. Let's create some fellowship ng pinaka-purpose natin, i-welcome yung bago. Okay? I-welcome yung bago. Okay? So gagawa tayo ng mga ganyan na klase ng fellowship. Okay? A friendly and welcoming group
can have a lasting impact on someone visiting our church for the first time. Kapag merong welcoming group, kaya hindi lang isa, kundi merong welcoming group, ang tendency, meron itong impact doon sa bisita. So instead of remaining only with familiar friends, anong kailangan natin gawin? Be intentional about including newcomers in conversation and activities ng inyong group. Be intentional. Okay? So anong gagawin natin? Tayo yung bang hahanap tayo ng way para madala natin sila. Amen? Okay, sino dito walang ganong friends? Kantagal mo ng member sa church pero wala ka pang ganong, meron pa rin dito. Tingnan mo si James, wala daw. Wala din ganong kaibigan si John Lloyd. Oh, hindi totoo yan. May nagmamahal sa'yo, Brad. Hindi mo nga lang nararamdaman kasi ayaw nila magparamdam. Okay? Dapat paramdam natin. Be intentional. Okay? Intentional. Okay? Intentional kapag meron tayong okay? Kasi personally tayo, no? Kung walang magwe-welcome sa atin, anong tendency? Di ba ayaw? One time, umatin ako ng isang church, hindi ko nasasabihin kung saan lugar. New believers, Wednesday. Pag-attend ko sa church, ilan na lang. Wala pa kami yatang 20. Wala kaming 20. Alam niyo kung sino kumamay sa akin? Yung pastor lang. The rest, hindi talaga ako kinamayan. Okay? Yung pastor lang talaga kumamay. At habang nandun ako sa church, first time ko umatin sa church, wala akong kilala. Habang nakikinig ako sa pastor, sabi ko sa isip-isip ko, hindi na ako babalik. Alam niyo yun, yung new believers pa lang ako. Bagong mananampalataya. Tapos ini-expect ko, ang excited ka, attend ka sa isang church, makikita mo isang Baptist church. Tapos akala mo, pagka umattend ka, di ba, kung minsan iisipin mo meron kang expectation ba na yung pag umattend ka sa church, may mag-welcome sa iyo, makikita niya na hindi ka familiar sa church, may mag-welcome sa iyo, tapos wala man lang nag-welcome. Okay? So, yun na yung first time at last time ko na pumunta sa church. Yung church na yun, no, bagamat nandun lang ako para sa isang ang purpose ko lang is for examination. Magkakaroon lang ako ng exam na nagkataon na tawag dito, hindi na ako makakauwi sa Pangasinan para mag-church during that time. Pero ibang-iba kapag ka merong nag-welcome. Okay? And by the way, sa Bayambang Baptist Church, I'm thankful na meron ako mga naging kaibigan. Sila Jeffrey, sila Jomar, yung magkapatid kagad, yung tricycle driver na member ng church, si Brother Freddy. Alam yung ibang-iba, kasi ayaw kong tumabi kila Virgie sa kay Debbie, baka akala nila, sila yung nag-invite sa akin sa church, pero hindi ko wala ako nililigawan ni isa doon. Okay? Kaya lang sabi ko, pag umatin ako dito sa church, sino yung maging katabi ko? And I thank God, naging katabi ko si Jomar, si Jeffrey, si Freddy. Sila yung tatlo kagad na medyo nakaklose ko. Okay? So agad-agad merong taong nag-welcome sa'yo. Number 4. Okay, number 4, share our church philosophy and give them reasons to come back. Amen? Share our church philosophy and give them reasons to come back. Kapag may bago tayong bisita, okay, make sure na they feel welcome. Okay, pero isang bagay na goal natin is to share our church philosophy, missions, vision, and core beliefs. Okay? Tanungin ko kayo, alam nyo ba yung philosophy ng church natin? Pastor, hindi ko rin alam kaya dapat pag-aralan natin, amen? Alam nyo ba yung stand natin? Halimbawa, anong ginagamit natin na Bible? Okay? Pag tinanong ka, bakit King James? So, kailangan talaga mag-aral, no? Okay? Bakit ang yung mga things isang natin is tayo sa mission. Alam nyo, kailangan mo i-promote. So, when you are attending the church, make sure na ilagay mo yung sarili mo sa church. Make sure na hindi ka lang umaattend. Make sure na alam mo kung anong nangyayari sa church. Kaya dapat yung participation nandun. Okay?
Ano yung kinakanta natin? Ano yung mga hymns na kinakanta natin? Hindi yung atin ka sa church, pag umaten ka, kumakanta na lahat, ikaw hindi ka kumakanta. Hindi mo alam yung mga songs. Amen? So, pag nandito tayo, we need to share the philosophy, we need to share the mission, the vision, and core beliefs ng ating church. In other words, ganito, promote your church. Amen? Okay? Huwag mo sasabihin, ay, umaten ka sa church namin, sana mag-enjoy ka ha, sana. No? Parang feeling mo, baka ikaw din yata hindi nag-enjoy. Okay? Alam mo, pakilala mo yung ano. Sabihin mo sa kanya na kung ano yung mga bagay na makikita niya sa church na meron tayo. May mga bisita tayo, si Sister Tera, yung asawa ni Brother Gene Sharp. Sabi niya, I appreciate your music. I appreciate, ang ganda ng inyong orchestra, ang ganda ng inyong choir. So alam mo yun, yung mga things na nakikita nila. Okay? So, sila na-appreciate nila, tapos ikaw hindi marinig yung appreciate mo yung church mo. Mahirap mag-promote if you do not appreciate your church. Amen? Sasabihin mo, sana mag-enjoy ka sa preaching ng pastor namin. Sana mag-enjoy ka sa music namin. Sana mag-enjoy ka sa, para bang, yung word mo is hindi convincing eh. Walang reason to go back eh. Walang pabalik eh. Okay, so give visitors meaningful reason to return sa ating church. Okay, let's give them meaningful reason. Tell them of our church services, yung church schedule natin of services. Sabihin mo sa kanya, if he attended yung ating Sunday morning, then sabihin mo, Brad or sis, meron kaming Sunday afternoon din. Sana bumalik ka mamayang hapon. Amen? Ang problema, hindi ka bumabalik sa hapon. Ang hirap sabihin na, balik ka sa hapon ha. Okay? Basta balik ka sa hapon. Makikita mo si brother ganito, pero ako wala, no? Ganda yung sasabihin mo, balik ka sa hapon, magkikita tayo. Balik ka sa hapon, sasamahan kita, tatabihan kita. Okay? Alam mo ba na meron din kaming prayer meeting? Yung sa salita mo pa lang, na-encourage na eh. Pwede yung, at sabihin mo sa kanya, prayer meeting, ito yung time para nagpipray kami, pinagpipray natin ng bawat isa. This is the time na tayo ay tawag dito, yung bawat isa, meron tayo, we encourage one another through prayer. Okay, so yan mo sa kanya yon. Okay, dahil sabi sa Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Anong pinaka-goal natin in going to church? We want to exhort one another. Exhort one another. Anong ibig sabihin ng exhort one another? We encourage one another. Okay? We encourage. So we emphasize that the church is a family. It is a family. Pamilya tayo. Paramdam mo naman na family ka. Okay? Paramdam mo na nagkikare ka dun sa tao as a big family. Okay? Where people worship God together. Nandito tayo to worship together. Okay? Alam niyo, isang namimiss ko, kung pwede lang tayo magkaroon talaga ng, isang namimiss ko talaga na sa worship, is yung kumakanta tayo na may hymnal. Sino sa inyo nakakanta na may hymnal dati? Ibang-iba yung kumakanta na may hymnal kaysa nakikita lang sa projector. Ibang-iba. Kung na-experience mong kumanta sa hymnal, iba yung pakiramdam. Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita mo yung nota. Okay? Hindi mo man alam yung nota, pero pag tumaas, alam mo tataas yung boses. Pag bumaba, alam mo bababa yung boses. Kahit hindi ka marunong magbasa, medyo nakakasabay ka. Tapos, opportunity, nasabihin mo sa kanya, naalala ko nang unang binigay sa akin yung hymnal, sabi ko, bakit iba yung kinakanta? Kasi ang ginawa ko, sinunod-sunod kong basahin yung magkakadikit. Yung pala, first stanza, second stanza, third stanza, fourth stanza, di ba yung ganon? Di ba yung first stanza ito muna, tapos yung susunod, puro first na stanza lang yan. Nang binabasa ko, sabi ko, hindi ko masundan tong opportunity na kagad for mentoring. Paano? Sabi mo sa kanya, Brad, ito yung pagbasa dyan. Oh. Ito yung susunod. Okay? Nakukuha nyo? Tapos kapag kayong isi-share mo yung hymnal, ibang-iba yung isi-share mo yung kulang yung hymnal na 2 tao sa isang hymnal. Ibang-iba yung dating na ganun eh. Yung para bang nararamdaman mo na parang doon pa lang nagkakaroon na kagad ng nag-share na. Ang technology, we are thankful for technology,
Pero naging selfish tayo nang nagkaroon na ng technology. Wala na tayong sinishare. Hindi natin sinishare yung hymnal, pati yung Bible, tinitignan na natin yung verse, hindi na rin natin sinishare. Tama? Pero ibang-iba pa lang yung yung parang, kaya nga, sana magkaroon na tayo ng songbook. Okay? Ibang-iba yung may songbook tayo. Okay, ibang-iba yung may songbook. May nabili akong songbook, kaya 8, kailang ilang piraso lang yun? 40 pieces lang eh. Para lang sa mga nagsisimulan church. Pero tayo, ibang-iba talaga yung meron tayong, kahit na mga simple na, yung, yung mga anong tawag doon, yung hindi na kailangan bilihin na, no? Manababasa lang natin yung sa hymnal para nakakapagano tayo, encourage one another. Okay? Number 5. So nakita natin dito na in-approach mo siya, first time visitor, the best follow-up begins when you meet the visitor at church. Okay? Then number 2, express gratitude. Ang pinaka-goal natin is sa lahat ng mga members sa church, meron tayong, sana dumating tayo sa punto na nag-uunahan tayo sa first time visitor na kaibiganin at gusto nating i-disciple. Okay? So yun ang pinaka-goal natin. At the same time, gusto natin na lahat ng mga visitors natin tawag dito sila ay nadi-disciple. Number 5, seek a commitment to discipleship. Okay, seek a commitment to discipleship. After building relationship with visitors and helping them understand the church missions, then invite them to take the first step of their spiritual journey by committing to discipleship. Okay, i-commit niya yung sarili niya sa discipleship. Anong sabi sa Matthew chapter 28 verse 20? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So napakahaba nito. Ito yung pinakamahabang bahagi ng Great Commission, and that is teaching or discipleship. So this invitation should be made with, dapat kapag ginawa natin invitation, next slide Brad, would be made with love, patience, and respect. Okay? Pag ini-invite mo naman sa para bang ini-encourage mo siya for discipleship, dapat maramdaman niya na ang pinaka-motive mo kasi mahal mo siya. You care for him. Okay? We care for them. At nandun din yung patience. Bakit nandun yung patience? Kasi bagong mananampalataya. Nandun din yung respect. Bakit? Hindi mo by the way, kapag tayong nag-iimbita sa kanila na wag niyong i-manipulate yung tao. Huwag niyong pilitin yung tao. Nandun pa rin yung respect para nandun siya, nararamdaman niya yung freedom. Meron siyang yung nararamdaman niya yung freedom to respond kung siya ay ready na. So yun ang pinaka-goal natin. Okay? Kung ayaw niya sa ngayon, then sige, sa susunod. Pero okay lang ba na dalawin kita sa bahay? Para bisitahin? Okay lang ba na i-message kita para paalalahanan para sa pagtungo sa church? Huwag mong susukuan. Huwag mong susukuan. Okay? Pero ipakita mo sa kanya na you want to have yung magkaroon kayo ng commitment to discipleship. Request their contact details for future communication and follow-up. So, hindi ito babae-lalaki ha. Hindi yung nagtatanong ka ng messenger account para i-message mo ng ibang motibo ha. Okay? Kunin mo yung contact details na either yan ay sa messenger o kaya sa alam niyo sino sa inyo nagtatanong pa rin ng number, cellphone number? Alam niyo, importante na sa akin ang cellphone number ngayon kasi ang messenger madalas nagkakaproblema. And by the way, kapag naka-postpaid ka, yung call, wala nang ganong bayad yung call. Ang binabayaran na lang sa postpaid, yung data. Libre na yung call. Hindi katulad dati na merong limit ang call. Okay? Parang na ngayon Kaya kuminsan, kapag hindi yan makuha sa mga staff, pag hindi ko sila makuha sa messenger, number, amen? Mas effective ang number kasi kahit saan sila, tutunog yan. As long na may signal. Pero kapag kayong data, wala silang load, wala na. Okay? Kahit wala silang load, tama, kahit walang load, matatawagan mo kapag ka sa number. So maganda magano rin kayo ng number, Seek a specific schedule to meet together for discipleship. So magsabi kayo na kailan ka ba available? Okay, kailan ka ba available? Magkaroon ano yung schedule na pwedeng
available ka. Okay? Ito, isang suggestion. One of the best time for discipleship, before prayer meeting. Okay? Before prayer meeting. Bago mag-prayer meeting, anong oras ang prayer meeting? 6:30. Pwedeng 6 o'clock, nandito na kayo, nagano na kayo. Okay? Sa mga member natin sa church, mga workers natin sa church, ginagamit nila yung 6 to 6:30, even hanggang halos 7, tama? Yung mga iba, no, yung prayer time, nagdi-disciple na sila sa baba. Or, pwede nating invite sila na before afternoon service. Pwede rin yun. Yung sasabihin nyo, Pastor, wala akong time ng Monday to Friday, na Monday to Saturday, then gawin nyo sa Sunday. Okay? Punta kayo dito, punta kayo ng mas maaga ng konti. 30 minutes before the service. Or magkaroon kayo ng set ng time na pupuntahan mo siya o magmi-meet kayo sa isang area kung saan mo siya pwedeng i-disciple. Okay, so pag-usapan nyo yan. So but pinakamahalaga doon is meron kang contact. The number 6, second to the last, be a disciples keeper. Be a disciples keeper. No, sabi ni Cain, nung hinahanap ng Panginoon si Abel, ang sabi, and the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. At ang meron pa siyang question no? Am I my brother's keeper? Tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? Alam niyo, bilang kapatid, no? Kaya, ang sakit pakinggan kapag kapatid ka, anong paki ko sa kuya ko, no? Anong paki ko sa kapatid ko? Am I my brother's or sister's keeper? Grabe, no? Dapat hindi ganun tayo. Hindi tayo dapat si Cain. Kasi kakainin, makakaano lang tayo dyan, no? Ng galit, no? But dapat tayo katulad ni Abel na meron siya katulad tayo ni David na merong care. Okay? So, be a brother's keeper, be a sister's keeper. Okay? So this involves maintaining regular contact and praying for them, encouraging them to attend worship services. So ang pinakaano natin dito pag brother's keeper, ito yung kagandahan. Bakit gusto natin na magkaroon tayo ng discipleship program sa ating church na involve ang mga member? Hindi lang ang pastor at mga workers sa church ang nagdi-disciple. Na kapag may nawawalang member sa church, merong mga taong nagko-contact sa kanila. Merong nagmi-maintain ng regular contact. Brad, ba't wala ka sang Sunday? Okay, ang isang reason ko, sabi ko doon sa mga ibang mga men natin sa church, 4 naman tong upuan sa harapan, samahan nyo akong umupo sa harapan. Ang pinaka-purpose, tignan nyo kung sino yung mga bago nyong nakikita para meron tayong mata-target na O kaya kung sino yung hindi nyo nakikita, no? Dalawa yung purpose Baka meron kayong mga member na hindi na nakikita, at least i-remind tayo ng Panginoon na pwede natin balikan. So, be a brother's keeper. Be a disciples keeper. Okay? Sila yung kayo magmi-maintain sa kanila. Pag absent sila sa church, anong gagawin mo? Bisitahin. A message. Okay? And sometimes as a new believers, they will have questions. So you need to answer their questions, providing biblical guidance during difficult times. May mga attender tayo na marami silang question. Hindi mo naman alam lahat ng sagot, pero at least you need to guide them sa mga biblical truths na alam mo. Kung hindi mo pa alam, then study together. Okay? I-ask nyo sa pastor, i-ask nyo sa mga mas nakakalam. Pero at least may maganda, merong nagbibigay ng biblical guidance. Okay? Halimbawa, meron tayong mga rito sa church, young people, meron silang dinadaan ng problem. By the way, pag-pray natin ang ating government ngayon. Isa sa problem natin sa mga public schools, alam nyo ba na, hindi ko alam kung narinig nyo to, pero may mga threats na nangyari sa mga public schools. Sa part ng Mandaluyong, merong bomb threats na ginawa. Doon sa Bulacan, I think, kila Preacher Ben, may mga members sila na sinabihan na may babarilin doon na nandun sila para may babarilin sambuat na ganon. Nakaka-receive sila ng mga texts. At nakakalungkot lang, anong nangyayari sa government natin? Na para bang nakakatakot na yung mga estudyante na hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa kanila. Okay? Na ang mga teachers ngayon, ang nasa isipan ng mga teachers ngayon is ganito. Ang nasa isipan nila is not just to teach,
but to make sure na yung mga estudyante nila safe. Sana kung gano'n ang mga teachers, gano'n din tayong Christian. Make sure na may mga taong nagki-care for them. Okay? Visit them or contact them when they are absent in the church services. So kapag may nakita kayong hindi umattend sa church, then sabihan nyo sila. Then number 7 last, bago tayo mag-break for game nila Sister Jera saka Sister Mary, no? Be consistent in discipling and praying for them. Be consistent in praying and discipling them. So discipleship is a lifelong process. Ang discipleship malayo yan, no? Malayo ano ito. That requires consistency, commitment, patience, and praying for them. Okay? So mahalaga dito na mahaba ito. So ibig sabihin, huwag kang sisuko. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Pagka umabsent siya, then hanapin mo siya. Pag hindi siya, nag-backslide siya, then pag-pray mo lang. Babalik at babalik yan. Katulad ni Barnabas, pinag-pray niya si John Mark. Okay, nakabalik din. So commitment, mayroon kang commitment. And by the way, isang bagay na nakakatuwa dito, once na na-involve ka in discipling others, pag na-involve tayo in discipling others, ang dami mong maiisip na gagawin para sa isang tao. Amen? Ang dami mong maiisip. Para bang, itong lesson natin na to, ginagawa natin itong lesson na to, sabi ko, ang daming lesson pa na pwede pang gawin. Nasabi ko nga, maganda makagawa tayo ng discipleship or discipler's manual. Then later on, makagawa tayo ng soul winners manual. Okay? Acts chapter 20, verse 20, ano sabi ni Apostle Paul? And how I kept back nothing that was profitable unto you. Sabi niya, I kept back nothing that was unprofitable unto you. Ano makikita natin dito? Habang tumatagal ka, na nakikipag-communicate sa isang tao, you're giving your life dun sa tao na yun, ang tendency, parang anak mo na yan, parang alaga mo na yan, parang kapatid mo na yan, parang meron ng special bonding. Sabi nga nila ganito, kapag meron kang, sino sa inyo hindi mahilig sa hayop? Hindi kayo mahilig sa pusa, dati hindi kayo mahilig sa pusa, hindi kayo mahilig sa aso. Okay? Pero once na binigyan mo daw, na sabi nila, pag meron kang alaga, tapos binigyan mo ng pangalan yung alaga na yon, simula na yan ng banding. Meron ako nakita na piniture, ang domestic na ang inaalagaan niyang pet is buwaya. No? Ang liit na tapos imagine mo yung iba ang dala-dala nila aso. Tapos siya, buhaya, lahat ng makakakita biglang atrasan eh. Kasi buhaya yung kanya Pero sabi niya, pag nakita niyo yung nakita niyo yung closeness, na yung buhaya na yun, maliit pa siya, sana hindi siya kainin someday, no? Pero nasana yung buhaya na yun, yung buhaya na yun na maliit na para bang nasanay siya, yung care ng kanyang amo at ganoon din yung amo na, nasasabi niya, isang bagay na doon is, ito yung sinabi ng lalaki. Before sabi niya, I think meron siyang sinabi na muntik na siya nagpamatay, parang wala nang purpose yung buhay niya. Dahil namatay yung asawa niya, wala na siyang kasama sa bahay. And ang isang nagbigay ng parang uli sa kanya is yung bonding niya with the crocodile. Grabe, no? Pwede kang magkaroon ng bonding sa crocodile. Ang hirap magkaroon ng bonding sa isang mabangis na hayop. Okay? Pero sana hindi tayo. Di ba sino sa inyo, hindi kayo sanay dati sa pusa? Pero nang nag-alaga ka ng pusa later on, ayaw mo lahat ng pupuntahan mo, gusto mo kasama mo yung pusa. Yung aso, nalagaan akong aso, talagang ginastusan namin dati yon. Sino yun? Si Nampi. Kasi galing siya sa Nampikuan. Tanong pangalan nito, Nampi. No? Ang pangalan mo, Nampi. Isa siyang goldador, golden retriever na may labrador. Binigay siya sa akin one time na nag-preach ako, pero bawal sa bahay. So nilagay ko sa Bautista, sa bahay namin. And every time na pupunta ako doon, ang unang-una kong hahanapin, si Nampi.
Nagsiselos na nga si tatay eh, no? Kasi ang unang sasalubong sa'yo, yung aso eh. Unang ano sa'yo, yung aso. Merong ibang kakaiba yung ano, no? So, para bang pagka nilagay mo na yung sarili mo, imagine mo, no? Ulitin ko, ayaw mo dati ng aso. Ayaw mo dati ng pusa. Ayaw mo dati ng aquarium. Wala kang hilig sa isda. Pero nang nag-alaga ka, wala na. Parang gusto mo palagi makita. Ngayon, meron nang inaalagaan yung mga, anong tawag doon? Yung crabs ba yon? Hindi crabs eh. Yung parang ano, parang lobster. Lobster na may mga color. Okay? Iniisip ko, sabi ko, ang hirap mag-alaga ng lobster. Pero alagaan nila yon. Pero once na nagbigay ka na ng time, ganun din, no? Sa isang tao, pag hindi mo pa binibigay, yung wala kang binibigay na effort, then walang halaga sa yung tao. But when you give effort, when you give time sa tao, then excited ka, ano kayang pwede kong gawin? Ano kayang is na way kung para ma-encourage ko tong tao na to? Sa John chapter 6, 17 verse 9, bago tayo magtapos, ang sabi dito ay pray for them. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Red letter edition, ang Panginoon, I pray for them. Ang sabi niya, ito yung nakakatuwa, I pray not for the world. Of course, the Lord is praying for the world. The Lord is praying for everybody. Pero sa specific prayer niya sa John chapter 17 verse 9, He is praying for believers. Merong special prayer ang Panginoon na for believers lang. I pray for them which thou hast given me, for they are thine. Alam mo yung ibang-iba pagka sasabihin mo, ayan, dinidisciple ko yan. Yan ay taong ano ko yan. Someday, sana meron kang isang tao na masasabi mong ikaw ang nagdi-disciple. Start natin sa mga church visitors sa church. Amen? Okay, of course, marami tayo na pinakinggan natin yung kay Pastor Missionary Arteta. We had a lot of way na pwede tayo maghanap ng i-disciple. Pwede mo i-disciple yung kapatid mo, pwede mo i-disciple yung kaklase mo, pwede mo i-disciple, ang pinaka-best na i-disciple is the people you want to the Lord. Yan ang pinaka-best. Kasi ikaw ang, tawag dito, ikaw ang nakapag-win diyan. Para bang yung itlog na pag namisa yung gusto mong experiment yon. Yung bang yung magano ka nang hintayin mo yung mamisa yung isang sisiw, no? Tapos ang unang makita ikaw, lagot ka. Hindi na aalis yung sisiw na yon. Okay? Akala niya ikaw yung tatay. Ikaw yung nanay. So susunod siya kahit saan ka pumunta. So ganun yung ikaw yung nakapag-witness, ikaw nag-disciple. Ano yung kanang na yan. Okay? So pray tayo at Doc, ready? Kaya, Doc? Si Doc ang magsusunod ng ating lesson. But before that, meron palaro lang si Sister Jera saka si Sister Mary. Okay, so tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, na lessons sa bawat isa po sa amin. And I pray that we will be visitor conscious sa aming church. That every time na meron kaming visitor, Panginoon, we will do our part, Panginoon, na maramdaman nila na sila po, Panginoon, ay welcome sa aming church. At ganoon din po, Panginoon, that we are interested to them, na sila po ay pwede naming ma-disciple. At merong isang somebody, Panginoon, na magte-take care sa kanila, na magiging disciple at mentor nila, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mapapakinggan pa. Bless niyo rin po, Panginoon, sa pagtuturo si Doc Arvin sa last lesson na aming mapapakinggan natin. Bless niyo rin po ang mga nalalabi pa naming panahon. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.